Napakaganda ng mga cherry blossoms dito sa Shinjuku. Good morning, fam! So, alas 11 na ng umaga and pa-check out na tayo ngayon. Ayan na yung maleta natin. Sakto alas 11 rin ang check out dito sa hotel. So, punta na tayo ng Tokyo. Sasakay tayo ng Shinkansen dito sa Kyoto Station lang going to Tokyo. So, maglalakad lang tayo ulit papunta sa Kyoto Station. Okay, fam! Nakalabas na tayo dito sa ating hotel. And maganda na yung panahon ngayon o maaraw na. Tapos na ang kulimlim days dito sa Kyoto. So, mas bubuka na yung mga bulaklak kapag maaraw na. So, again, fam, ang name ng hotel natin ay Chunstay Kyoto. Marirecommend ko siya kasi napakalapit talaga niya sa Kyoto Station. Maganda yung room, malinis, mabango talaga and all. So again, kung gusto niyo rin magstay dito, you can book this on Klook or on Agoda. Ayan, nandyan na yung mga screenshots and pwede nyo gamitin yung aking mga promo codes na nasa screen din para makakuha kayo ng extra discount. I got our tickets na, fam. Dito lang ulit ako bumili. Ayan, hanapin nyo lang yung kulay green na signage na tickets. Yan yung signage for JR tickets or Shinkansen. Pwedeng cash, pwedeng credit card. Pero again, kung gusto nyo mag-prepare na in advance, kung gusto nyo nasa Manila pa lang kayo, bumili na kayong tickets, pwede kayo mag-book sa Klook. Punta lang kayo sa Klook app, click nyo yung trains, tapos from Kyoto to Tokyo, tapos pili lang kayo ng time and then bayaran nyo na. Yung QR code, yun na yung i-scan nyo dito sa pagpasok nyo sa platform. One thing to share din pala, fam, no, na hindi lahat ng routes ay may non-reserved seats ng Shinkansen. May mga routes na reserved seats ang kailangan. Katulad nung sa previous trip natin sa Tohoku Region, kung napanood niyo yun, mga reserved seats yung kinuha natin doon, no? Kasi yung Shinkansen routes na tinake natin, puro reserved seat siya. So, makikita nyo naman doon sa Klook or dito sa train tickets kung may options ng reserve or non-reserve. Ito pala yung mga Been There series nila, oh. Kung gusto nyo magpasalubong ng Kyoto na mug, yan siya. Ito 4840 yan, yung tumbler. Ito na yung trend natin, fam. Nozomi 90 for Tokyo. Nakasakay na tayo, fam. So, bumubulong lang ako ngayon. Kasi 'di ba, kailangan tahimik dito sa Shinkansen. Anyway, 2 oras pala ang biyahe natin mula Kyoto papuntang Tokyo. Tapos, tip pala, fam, kung gusto nyo makita yung Mount Fuji mula sa Shinkansen and galing kayo ng Kyoto papuntang Tokyo, kailangan sa left side kayo umupo. Pero ako, puno na kasi yung sa left side, as in lahat nung nasa left side, puno na. Kaya dito na ako sa right umupo. Pero mamaya, babantayan ko, pagpadaan na tayo ng Mount Fuji, punta na lang ako dun sa labas. Kasi doon may bintana din, di ba? Para mapakita ko rin sa inyo yung Mount Fuji. Hopefully, hindi tayo makatulog. Kasi 2 hours eh. Yan lang, ayun na. Fam, ayun na si Mount Fuji. Pero nagtatago siya ngayon. Okay, dito na tayo from sa Shinagawa Station sa Tokyo. So, dito na ako bumaba sa Shinagawa kasi ang next stop nito ay Tokyo Station. Ang hotel kasi na pagsastayan natin ngayon ay sa Shinjuku banda. Pero sa Shin-Okubo tayo bababa ng JR Yamanote Line. Eh dito sa Shinagawa, pwede lang sumakay ng JR line dito for Shibuya. Tapos, ang baba natin ay Shin-Okubo na. Kesa mag-Tokyo Station pa tayo, mas malayo yung iikutin papuntang Shinjuku area kasi
kasi magkabila ang side siya. So pakita natin yung mapa dito para mas ma-visualize nyo. Ito yung Shinagawa Station, ito yung Shinjuku, tapos ito naman yung Tokyo Station. So mas malapit yung Shinagawa doon sa Shinjuku. Tsaka mas konti yung tao dito fam. Sa Tokyo Station kasi ang dami, di ba? Ang hirap mag-navigate. So ito, may connect na siya sa JR Lines. Dito na tayo fam sa hotel natin. Time check, alas 3 na ng tanghali o sakto lang tayo kasi alas 3 ang check-in time dito sa hotel. So ang hotel natin ay Appa Hotel. Ito siya, Appa Hotel Higashi Shinjuku Kabukicho Tower 323. Okay, located lang ito sa may Shinjuku Kabukicho banda. Okay, malapit lang tayo sa Don Quixote. Ayan lang ang Don Quixote fam. Tapos tawid lang, andyan ang Family Mart. Ayan, tapos marami pang mga restaurants dito sa area. So yung area natin is yung Shin-Okubo banda. Nakapag-stay na rin tayo sa area na to before. And maganda itong area na ito fam kasi malapit lang siya sa JR Shin-Okubo Station ng Yamanote Line. Tapos, ang maganda dito, walking distance lang, nasa Kabukicho ka na. And then malapit lang din sa Shinjuku, no? Pwede ka rin bumaba ng Shinjuku, maglalakad dito. Pero for me, mas okay bumaba sa Shin-Okubo. Mas konti yung tao. Pag Shinjuku Station kasi napakalawak nung station. Ang hirap lumabas. Hindi kagaya dito sa Shin-Okubo, maliit lang yung station niya, madaling manavigate, madali ka lang din makakalabas. So yun din yung nabigay kong tip sa mga nakaraang Japan vlogs natin, no? Na para mas madaling makapag-navigate sa mga train stations, pili kayo ng medyo maliliit na mga train stations. Okay din naman magstay sa mga major like Shibuya, Shinjuku, Ueno. Pero fam, naku, matatagalan kayo sa pag-navigate. Papunta pa lang ng train, ang tagal nyo maglalakad sa loob ng station. Ganon. So yeah, katulad ng Ueno o Kachimachi, di ba na-share ko na, ang ganda din nun kasi maliit lang yung station, madali mag-navigate. Parang ganito din yon. Yung Ueno o Kachimachi katabi ng Ueno, ito naman Shin-Okubo katabi ng Shinjuku, di ba? Anyway, check-in na tayo fam. Okay, naka-check-in na ako fam. So dito sa Appa Hotel, computer yung pang check-in nila. Okay, let's go. Hello! Alright, we're finally in Tokyo. 3:10 na ng tanghali. Bigyan ko kayo ng quick room tour. Okay, so ito na fam yung door natin. Ito yung mga sabitan ng damit. Yan ang maleta. Meron tayong full body mirror dito. Hotel sleepers. Okay. Tapos, this is the toilet. Okay, nice. Okay, maganda yung kanilang toilet. Oh. Mabango, malinis. Complete toiletries. Ayan, the typical Japanese style na toilet. Pero at least ito, hindi na yung lumang toilet pa. Ayan, medyo bago-bago na siya. Tapos, ito na agad yung room natin. The typical Appa Hotel room fam, no? So, ina yung bed natin. Andito yung control ng aircon. Even though may control dito fam, centralized pa rin talaga yung controls nila. So, hindi ka pwedeng mag-heating, hindi ka pwedeng mag-cooling. Kung ano lang yung nakaset sa kanila, yun lang. So, ngayon, naka-cooling sila. So, ayan siya. Tissue box, tapos meron tayong alarm clock dito. And then, meron tayong mini table dito na may kasamang salamin. Tapos, we have a hair dryer. Yan ang ating Nescafe. Okay. May pa-cup. Tapos, ito yung ating mini ref. Meron tayong nightwear, telephone, electric kettle, remote. Tapos, mga magazines, hotel information. And then, ito na ang ating TV. Malaki ang ating TV. Oh. So, ayun na siya fam. Yan lang. Simple lang ang ating hotel. So, again, ang name ng ating hotel ay Appa Hotel Higashi Shinjuku Kabukicho Tower. Number 323. And malapit lang ito sa Shin-Okubo. Nasa likod lang natin yung Kabukicho, yung may Godzilla na hotel. Gracery ba yun? So, pinili ko magstay dito kasi yung mga previous trips natin sa Tokyo, sa Ueno tayo banda and Tokyo Station. So, ngayon dito naman tayo ulit sa Shinjuku para maiba naman yung view natin. So, kung gusto nyo rin i-book
i-book itong hotel na ito, fam, pwede nyo siyang mabook sa Klook and sa Agoda. Andyan na yung mga screenshots niyan and pwede nyo rin gamitin yung mga promo codes ko para makakuha kayo ng extra discounts. So ayun, fam, ayusin ko lang yung gamit ko saglit tapos labas na tayo. Wala na tayo sasayangin na oras. Magsasakura chasing na tayo for today. Ang gusto kong puntahan is yung Shinjuku Gyoen National Garden. May mga sakura na raw doon and tingnan natin, malapit lang din naman kasi yung Yoyogi Park or Meguro River. Tingnan natin kung ano yung mapupuntahan natin. So labas na tayo inapit. Halika na, fam, labas na tayo. Mamaya na lang ako mag-aayos ng gamit kasi 3:30 na. Yan yung gamit natin. Tara. Okay, let's go. Okay, dito na tayo, fam, sa Shinjuku Gyoen National Garden. Yan, bill tayo ng tickets dito. Gamitin na lang natin yung IC card natin para dire-diretso na tayo. 500 yen. Thank you. Okay, ito na. Wala, dito pa lang may nakikita na akong cherry blossom trees. So dito, fam, pwede kayong kumuha ng mga guide map. Ayan, o, English. Pero meron na akong na-download nito sa internet. Ilalagay natin yung website dito sa screen para pwede rin sa phone. Pero pwede rin kayong kumuha nito, oh. Souvenir nyo na rin, 'di ba? Sige, kuha na rin tayo. So, para pumunta dito, pwede kayo, fam, na maglakad mula sa Shinjuku Station. Lapit lang din siya sa Shinjuku Gyoen Maya Station. And pwede rin kayong mag-taxi, no? Papunta dito. Ang ipin nyo lang ay Shinjuku Gyoen National Garden. So, halika, mag-start na tayong i-explore ang area. So, dito sa garden map nila, maganda kasi nakasulat na dito kung saan may cherry blossom trees. Tapos kung anong uri ng cherry blossom trees, yung makikita mo sa bawat spot. Ayan na ang unang cherry blossom tree sighting natin dito sa Shinjuku Gyoen National Garden. Ayan, ang ganda. Ito, fam, ang ganda. Pink na pink. Parang full bloom na siya. Ayan. Wow! Lapitan natin para makita natin yung flowers. Again, fam, pag ganitong mga nalalapitan, ingat-ingat lang na wag nating mahawakan yung tangkay nila. Ayan. Ang ganda, oh. Pag in-close up, fam. Wow! Okay, dito naman tayo, fam. Ang ganda din. Tapos alam nyo, may mga baon silang mga picnic mat. Ayan, oh. Ganda pala mag-picnic dito, eh. Ayan, ito yung view niya mula dito. Ang ganda kasi pink na pink. Halika, lapitan natin yung mga bulaklak mismo. Ito na siya. So ito may pagka-pink and may pagka-red. Ito siya, fam, sa malapitan. Another view mula dito. So dito, fam, expected na natin, no, na marami na talagang tao. Kasi one of the most popular spots talaga itong Shinjuku Gyoen National Garden. Ang ganda, oh. Titigan nyo na yung mga bulaklak, fam. I-zoom natin. Yan, oh. Napakaganda. Tapos mabilis lang siya mawala, ano? Kaya sulitin talaga hanggat nandyan. Ang ganda sana mag-picture dito, no? Kung may kasama sana tayo, may picture sana sa atin dyan. Pero wala, so selfie lang ang atake natin for today. The struggle of a solo traveler. Ano? Halika na. Lakad pa tayo. Ayan, ang lawak pa nito, oh. Tapos marami pang mga cherry blossom trees doon. Lapitan natin. Ito, ang ganda rin ng cherry blossom tree na ito. Ayan, ang ganda. So, ito namang type na ito ay more on white-ish na kulay na cherry blossoms, no? Ang dami palang uri ng cherry blossoms, fam, no? Akala ko iilan lang. Sa nakalista dito, 11 types ng cherry blossoms ang nandito. Galing. Tapos, nakabilog naman dito yung mga recommended viewing areas. 'Di ba? So nice. Hindi ka na mahirapan maghanap dito. Ito siya sa malapit, fam, no? White na white, 'di ba? Ang ganda. So ito na yata ang tinatawag na Tamamo Pond. Tapos doon may sakura trees din. Puntahan natin. Ang ganda dito, fam, kasi may mga bonsai trees din. Ayan na, ang ganda rin nito, fam, oh. Dalawang magkaibang type siya ng cherry blossoms na magkatabi. Wow.
Ito ang ganda rin. So dito sila nagsiset up ng mga picnic mat sa ilalim nito. So meron din palang Starbucks dito sa loob. Pero fam, tingnan nyo ang haba nung pila. Kasi nag-iisa siya dito eh. At walang competition. Blockbuster ang Starbucks. Wow, ito ang maganda. Kasi sunod-sunod na cherry blossom trees nakalinya. Wow. Ayan fam. Grabe, I'm so happy. Ang dami. Ang dami tapos ang ganda. Ayan, wow. Dito masarap mag-setup ng mga picnic mat. Yan sa ilalim nito kasi puro sakura trees talaga na magkakatabi. Ito pa fam ang view mula dito sa kabilang side. Ang ganda. So kung pupunta kayo dito ay suggest puntahan nyo to. Malapit siya sa Starbucks. Yan, makikita nyo naman yung mapa. Andito yung Starbucks. Yan yung Starbucks o. Tapos andito lang yung mga cherry blossoms. Malapit sa Starbucks. Parang malapit siya sa Sendagaya Gate. Ayan na. Ang ganda. Thank you Lord at naabutan natin siya ng ganito kaganda, no? Ay, ang saya. Goal achieved tayo ngayon dito sa Shinjuku Gyoen National Garden. Meron ding weeping cherry tree, oh. Yung nakita natin sa Maruyama Park. Yung mga pabagsak. Ayan. Wala, ang ganda. Tapos alam niyo yung nalalaglag-laglag pa yung mga petals, fam. Wow. Ayan, another view mula dito. So, I suggest dito kayo pumasok sa Sendagaya Gate para ito agad yung madatnan ninyo. Ayan. Ito pa ang ganda. Nalalaglag-laglag siya fam. O diba? Mabilis nga siya malaglag eh. Once mag-bloom siya or mag-full bloom, mabilis talaga siya fam. Kaya, tsempuhan talaga siya. Ano? Ito pa fam, ang ganda pa dito. Puting-puti. Parang almost full bloom na ito. Wow. So pretty. Narating na natin from ang Sendagaya Gate. Maganda pala pumasok dito kasi nandito na yung mga cherry blossoms na sunod-sunod. Pero itong Sendagaya Gate, nasa kabilang side kasi siya ng Shinjuku. Pakita natin ulit yung map dito. Andito ang Shinjuku. Andito siya sa kabilang side. So ayan na. Makalinya ng mga cherry blossom trees. So time check 5:15 na ng hapon and umupo na muna ako dito. Pahinga na muna tayo. Ayan na ang Sendagaya Gate, no? Palabas. Grabe, hanggang dito. Papalabas ka na lang. Ang ganda pa ng mga cherry blossom trees. Oh, ang ganda ng ating background. Anyway, bumili muna ako ng Pocari Sweat. Mag-hydrate muna tayo. Hindi pa tayo nakapag proper meal for today, no? Kanina baon na ako ng egg sandwich tsaka chicken na binili ko sa 7-Eleven sa Kyoto Station. Yun pa lang kinain ko. Kasi nga naisip ko sana mag-lunch muna pagka-check-in natin sa hotel. Kaso nung tinignan ko yung oras, alas 3 na ng hapon. Eh sayang kung di natin maabutan yung mga cherry blossoms dito, di ba? Eh kasi bukas iba na naman yung itinerary natin. Kaya inilaban natin. Happy naman ako kasi sobrang worth it. Ayan, ganda. Dito pa sa kabila. Okay, palabas na tayo fam. So ito na yung Sendagaya Gate. So ang Shinjuku Gyoen National Garden ay hanggang alas 6 lang. And then 5:30 PM yung last entry. Hello fam, so commercial na muna tayo saglit because I wanna share with you na meron na po ulit tayong bagong Klook Creator Shop. So para ma-access yung shop, punta lang kayo sa Klook app and search lang yung name ko na JM Bankisho and click nyo lang yung first line na lalabas dyan para ma-direct nya kayo sa aking Klook Creator Shop. So dito sa page na to, pinagsama-sama ulit namin fam lahat ng aking hashtag JM Recommends ng mga tours, activities, attractions, eSIMs, transports, and hotels at iba pang mga pwede nyong mabook sa Klook from different countries and different cities. So meron tayo for Tokyo, Kyoto, Fukuoka, Osaka, Taipei, Bangkok, Singapore, Hanoi, Sapa, Seoul, Busan, and Melbourne. So iba't iba to fam.
fam, may activities, may hotels, may eSIMs, may transport, and mostly, lahat ng ito ay yung mga na-try and tested ko na. Mga hotels na napagstayan ko na, mga activities na nagawa na natin sa mga previous trips natin. And ang maganda pa dito sa Creator Shop, may mga bagong promo codes kayong pwedeng magamit. Sa bandang baba ng page, andyan yung mga bagong promo codes na pwede nyo gamitin para makasave pa kayo sa mga bookings ninyo. So yun lang fam, access nyo na agad yung Creator Shop kasi paunahan lang din na magamit yung mga promo codes na available doon. Yun lang, balik na tayo sa vlog. Alright, nandito na ako fam sa ating next stop, ang Yoyogi Park. Malapit lang to fam sa Harajuku Station. So kung pupunta kayo dito, pwede kayong sumakay ng JR Yamanote Line. Baba kayo ng Harajuku Station, tapos lakarin nyo na lang dito. Ang ganda! Nagmamadali ako kasi 5:50 na ngayon. Eh, magsasunset na ng 5:58. Pero ang ganda. Hala, ang ganda. Teka, pakita ko lang sa inyo. Ayan o, mas maraming tao dito fam. Wow! Halika, punta tayo dun. Halika fam, pasok na tayo dito para makapag-picture pa tayo. Hala, ang ganda. Parang mas maganda dito sa Yoyogi Park ngayon ha. Kasi mas nag-bloom na yung mga bulaklak dito. Wow! Thank you Lord. Thank you Lord. Naabutan natin siya ng ganito. I'm so happy. Wow! Saya. Tapos sobrang daming nagpi-picnic as in. So itong part ng Yoyogi Park na ito fam, ang tawag dito ay Cherry Blossoms Garden. So makikita nyo naman siya sa Google Map, Cherry Blossoms Garden. Yan, ang dami nagpi-picnic, nagiinuman sila. Ang saya. How cute. May isang pack dito. Wow, so cute. So cute. Hi doggies. Wow, cute. Ayan, nag-aalaw naman siya fam na magpa-video and picture. Siya sabi niya 25 dogs daw ang alaga niya. Bye-bye! Ito na fam, grabe. I am so happy right now. Napakaganda ng mga cherry blossom trees dito sa Yoyogi Park. And hindi ko in-expect na ganito na siya karami ha. Kasi nung tinignan ko sa Sakura Navi, parang 50% pa lang siyang nagpa-flower. Tinignan ko rin yung mga videos na ina-upload sa TikTok, yung mga photos sa Google. Konti pa lang talaga yung mga bulaklak. Kaya medyo mababa lang yung expectation ko. Pero fam, nagulat ako kasi ganito na pala karami yung mga bulaklak dito. And alam nyo, ang saya nung vibe dito. Very festive ang vibe. Mas maraming locals yung natambay dito. May mga dala silang picnic mats, pagkain, may mga drinks sila. Excited akong makita to ng gabi. Iilawan kaya nila to? Kasi ang sabi sa Google, meron naman daw pailaw dito sa Cherry Blossom Garden. So tignan natin. Sakto 5:58 na, sunset na ngayon. Although medyo walang araw ngayon kasi sabi sa weather forecast, mamayang alas 7 ng gabi, uulan daw. Pero 35% lang yung precipitation. Anyway, I'm so happy. Grabe fam, goal achieved tayo ngayon. 'Di ba? So napuntahan natin yung dalawang spots na gusto nating puntahan for today. Yun lang, sobrang saya. May fam tayong nakita dito. Hello po. Hi, JM. Hello. Yeah, nice to meet you po dito sa Yoyogi Park. Ayan. Enjoying the cherry blossoms here. Thank you. Nice to meet you po. Ito na siya fam, medyo dumilim-dilim na. So ang iniilawan lang pala nila is yung normal street light. Yung mga cherry blossom trees, wala. So yung mga nagpipiknik dito, may kanya-kanya silang dalang mga ilaw. Sa camera parang medyo maliwanag pa, no? Pero sa personal, medyo madilim-dilim na dito. Ayun no, yung isang group may dala silang ilaw. Ganun pala. Parang maganda rin mag-night photography dito, oh. Lalo na kung may dala kayong camera. Sayang di ko dala yung camera ko. Pag mag-isa ako, mahirap eh. Ganda! Ayan, oh. Wow! Okay, halika na fam. Let's say goodbye to Yoyogi Park. At least umabot tayo bago pa man tuluyang magdilim dito. And I'm so happy na nakita natin siya ng ganito kaganda. Almost full bloom. Tapos ang saya nung vibe dahil napakaraming locals nagpipiknik dito. So naglalakad na tayo ngayon palabas ng Meiji Shrine. Ang Yoyogi Park fam, katabi lang siya ng Meiji Jingu or Meiji Shrine. So Harajuku talaga yung nearest JR station sa kanya. Ayan, so well lit naman itong nilalakaran natin palabas.
Ito na ang Harajuku fam. So maglalakad tayo. Meron tayong kakainan na restaurant dito sa Harajuku banda. Ang ganda ng Nike store dito sa Harajuku. Oh. Ang laki. Ang dami rin palang mga ganap dito sa Harajuku, no? Ayan pa mo, may Dior, Atmos, Ichiran, meron din dito. Tapos Tokyo Plaza nandito, Hoka. Tapos marami pang brands doon. Ganda, no? Okay, so pinasok natin itong maliit na alley na ito. Hanapin natin yung kakainan natin. Okay, I found it. Ito na yung kakainan natin, fam, ang Menchirashi. Kakain tayo dito ng carbonara udon. Tatry natin siya. Ito na, fam. Mabilis naman umaandar yung pila. Nag-start akong pumila ng 7 o'clock. Dito na tayo, fam, sa loob ng restaurant. Nasa 30 minutes yung inintay natin sa labas. Mas mahaba na yung pila ngayon kasi 7:30 na ng gabi. So dinner time na, di ba? Umabot na sa kalsada yung pila. Cute, may mga dogs sila, oh, na display. Tapos dyan niluluto yung food. And ayan, maliit lang yung restaurant. Ito na yung order natin. Napadami pala yung order ko kasi akala ko maliliit lang. Ito na yung udon carbonara natin, fam. So meron siyang egg, bacon, cheese. Tapos ito ay fish cake tempura. And then ebi tempura, chicken. Hindi ko alam na dalawa pa rin yung na-order kong chicken. Pero ayan, sige. Let's eat. I-take out na lang natin yung matitira. Let's try yung highlight, yung carbonara. Haluin natin siya, fam. Ooh, ang lambot ng udon, no? So, ang unique sa kanya, Japanese style siya kasi udon yung ginamit, not the usual pasta. Grabe, sa isang serving, ang dami, oh. Wow, ang sarap. Chicken. Sarap din chicken, sobrang lambot. I love the concept na ginawang carbonara yung udon. Napakasarap. Ang lambot-lambot ng udon. Yung timpla ng carbonara, very light lang. Hindi masyadong maalat, hindi masyadong matamis. Saktong-sakto lang din yung nilagay na cheese. Tapos may bacon pa. Sarap ng pork. Shrimp. Sarap. Ang sarap ng tempura. Sobrang fresh. Okay, tapos na tayo kumain, fam. Time check, 7:45 na. O, di ba 15 minutes lang tayong kumain. Lumabas agad ako, fam, kasi sobrang haba ng pila. Para magka-chance din naman yung iba na makaupo agad. Pagkatapos ko, nagbayad agad ako. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik sa loob. Dito lang tayo magpahinga at umupo sa labas. Anyway, ang masasabi ko lang ay, chef's kiss. Napakasarap. Kung i-rate ko lahat ng food na nakain ko, fam, 11/10. Ganon siya kasarap. Yung carbonara na may udon, ang lambot ng udon, tamang-tama lang yung timpla ng carbonara. Hindi masyadong maalat. Ang dami nilagay na parmesan. Hindi man lang ako naalatan ng bonggang-bongga. Ang sarap din na may hinalong Japanese egg. Nag-complement siya doon sa lambot ng udon.
chef's kiss. Napakasarap. Tapos yung mga tempura, ebi tempura, ang sarap, sobrang fresh. Lightly salted lang siya, ang sarap din ng butter. Yung chicken, grabe. The chicken was a bomb. Napakasarap ng chicken tender. Hindi ko in-expect yung chicken tender kasi breast part siya. Nung pagkakita ko pa lang, sabi ko parang ang dry. Hala, nung kinain mo siya, almost melts in your mouth ang atake niya. Maghihiwalay siya agad sa bibig mo. Tapos ang sarap ng flavor ng chicken. Paano nila ginawa yun? Heavenly. Grabe. So overall, 11 over 10. Kung pwede lang kumain ulit ako dito bukas, gagawin ko. Sa sobrang nasarapan ako, fam. Kaya i-recommend ko siya sa inyo. #JM recommends itong restaurant na ito. So again, ang name niya ay Menshirashi. Ilagay natin yung mapa dito, no? Para ma-visualize nyo. So ito yung JR Harajuku Station. Okay? Tapos lakad lang ng konti, malalating mo yung Hoka, Tokyo Plaza. Tapos lakad lang konti papasok, itong Menshirashi. Sarap, fam. Try nyo dito. Hindi kayo mabibigo. Tapos may katabi siyang The Little Bakery Tokyo. Bili na rin tayo dito ng dessert para makaupo tayo. Ayan, so dito na tayo mag-relax muna ng konti, fam, kasi kakain lang natin. Order ako ng ginger ale kasi hindi rin ako nag-drinks dito eh. Water lang. At least may ma-order tayo dito so we can stay here. Ang ganda nung The Little Bakery Tokyo. Ang dami nilang pastry sa loob. Meron silang mga donuts, cookies, tapos tiramisu, New York cheesecake, iba't iba, fam. Kaya sabi ko, ang sarap din tumambay dito, ha. Yung after mo sa napakasarap na Menshirashi, tawid lang kayo dito sa kabila para mag-dessert, diba? So, order ako ng ginger ale na ice, tsaka isang cookie lang para dessert tayo dito. And ang sarap umupo dito sa labas. So, ang temp ngayon dito sa Harajuku ay 13 degrees. Feels like 12. Kaya, ang sarap. Okay, ito na ang ating ginger ale. Ayan, The Little Bakery Tokyo. And then, meron tayong walnut cookie. Sabi ko, take away sana para dito ako sa labas uupo. Pero sabi nila, kung plan daw umupo dito sa labas, parang eat-in pa rin siya. So, ayan. Okay lang naman. Ang mahalaga ay makaupo tayo dito. Ang ganda dito, fam, sa part na to ng Harajuku. Maliliit na alley lang siya, pero ang daming mga boutique shops, restaurants, cafes. It reminds me of Hanamdong tsaka Yeonnam-dong sa South Korea, no? Pero itong Harajuku, may iba din siyang vibe. Parang ang aesthetic ng vibe na paglingon mo, makikita mo si David Gison at si Angelique Banto na naglalakad. Ganong levels. Wow, ang sarap ng kanilang walnut cookie. Sobrang lambot ng loob. And masarap din yung walnut and chocolate. Hala, ang sarap ng homemade na ginger ale. Mas nangingibabaw yung lasa ng luya. As in, parang niyeluhan na luya na may nilagyan ng carbonated water. Sarap. Tapos na tayo, fam. Thank you, Lord. At ang sarap po nang nakain natin tonight. Ayan o, ganyan pa kaba yung pila. 8:10 na ng gabi. And nag-start ng umambon. Diba sabi sa forecast ulan? So, ang maganda naman, fam, may bus na pwede tayong sakyan pabalik mismo ng hotel natin. Bus number 86, nandyan lang sa labas yung sakayan. Ito na yung bus natin, fam. May information naman. Bus number 86. Karating siya in 7 minutes. Ayan o, may Okubo. So, ito yung tatahakin niya. Tapos yung baba natin, malapit na sa hotel natin. Ayan o. So, waiting na lang tayo ng bus. Niready ko na yung aking IC card. At least ito, 210 yan lang ang pamasahe. Tapos, malapit na sa hotel natin ang baba natin. Tingnan niyo yung Ichiran fa mo. As usual, mahaba ang pila dito sa Harajuku. Ayan, ayan na siya.
Okay, nandito na tayo sa stop natin, fam. So, dito pala sa bus sa Tokyo, sa harap ka lang magtatap. Paglabas mo, hindi na. Tapos, ito na, malapit na yung hotel natin. Dito, pagkaliwatan. Pero, medyo malakas na ang ambon. O, diba? Prepared. Ang ganda ng payong ko, fam. Nabili ko yan sa Lawson. 1,650 yan yata. Yan, pang araw, pang ulan. Oh. Uy! Pero pag bumaliktad naman siyang ganyan, matibay yan. Ayan o, babalik lang siyang ganyan. So, ito na yung kanto natin, fam. Pagkaliwa, dyan na yung hotel natin. Tapos, pag dire-diretso yung Shin-Okubo. Tingnan nyo. Ayan, o, diba? Malapit lang. Alright, we're back dito sa room, fam. Finally, makakapag-rest na tayo. Galing pa tayong biyahe from Kyoto, ano? Tapos, dire-diretso tayo. Naglapag lang ng gamit kanina. Tapos, sumabak na agad sa pag-chase ng cherry blossoms. Pero again, fam, sobrang happy ko na nakita natin yung mga cherry blossoms doon sa Shinjuku Gyoen tsaka sa Yoyogi Park. Tapos, panalo pa yung dinner natin. No? Grabe, ang saya lang. Anyway, tayo ay mag-freshen up na at tayo ay magpapahinga na, fam. Nakakatuwa din na ang lapit lang ng hotel natin dun sa bus stop, no? Tapos may station din malapit yung Higashi Shinjuku na subway station. Andyan lang din, sa kabilang kanto lang din. Maganda yung location ng hotel. Tapos Shin-Okubo malapit, GR Yamanote Line, sobrang lapit din. So, okay talaga yung location niya. Anyway, that's it, fam, for this vlog. Sana happy rin kayo sa itinerary natin for today, no? So, before ko end itong vlog, please follow me sa aking mga social media accounts na i-display ko dito sa screen. Also, fam, kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman. And huwag nyong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Click nyo lang, fam, yung subscribe button sa baba and malaking bagay na sa akin yan. So, maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next Japan vlog. Bye! Good night!